lahat, let's prepare our hearts and get ready to worship to the Lord. Create in me a heart that is clean, 'cause I want to be who you want me to be. Depths of my soul, the depths of my soul are yours, Lord, to mold. 'Cause I wanna be who you want me to be. Holy Spirit, fill me and overwhelm me. Holy Spirit, use me for your glory. Here's my life, let it be a living sacrifice. Oh, that I am surrendered into your hands. I surrender. No matter where, no matter when, Lord, I will go where you want me to go. So Holy Spirit, fill me, overwhelm me. Holy Spirit, use me for your glory. And here's my life, let it be a living sacrifice. Oh, that I am surrendered into your hands. I surrender. Here I am. And Jesus, let your will be done in me. And all that I am surrendered into your hands. I surrender. I give it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. You have it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. You have it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. You have it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you.
we thank you, Lord, for even this time of worship. Lord, we pray, Lord, that, Lord, you would be with us, Lord, even, Lord, as we pray and listen to your word. Lord, we pray that, Lord, you would speak into every heart. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Salamat po sa araw na ito. Samahan niyo po akong manalangin sa issue event ng COVID-19. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Hayaan niyo po kaming pasalamatan po namin sa iyong kadakailaan. Jesucristo, ikaw po ang ilaw ng aming mundo. Salamat po sa pagbagabay niyo po sa amin, pagsusubaybay niyo po sa amin, sa aming mga pinagdadaanan ngayon. Panginoon, tulungan niyo po kami na hindi po matakot, dahil po ang takot ay hindi po galing sa inyo. Panginoon, kami po'y nananalangin na ang kagalingan ng COVID-19 na ito ay maputol na po, Panginoon, at tuluyan na pong mahinto po, Panginoon, ang pagkalat ng virus na ito, Panginoon. Dahil ito po, Panginoon, ay nagdadala sa amin na matinding pagdurusa sa bawat isa sa amin, Panginoon, at natatakot, Panginoon. Panginoon, ikaw po ang aming pag-asa. Ikaw po ang aming liwanag sa aming mga kadiliman po, Panginoon. Panginoon, itinataas namin po sa iyo ang lahat ng ito, ang aming kagalingan ng aming mundo, Panginoon, ang aming mga kinakatayuan, Panginoon. Panginoon, tulungan niyo rin po ang bawat isa sa amin na magbuklod, magkaisa, magtulungan at magmahalan po, Panginoon, upang sa ganun, Panginoon, ay maisakatuparan ang pagwakas ng COVID-19 na ito po, Panginoon, sa pagdadala ng paghihirap ng tao, Panginoon. Panginoon, tulungan niyo rin pong makaahon ang aming ekonomiya, Panginoon, upang sa ganun, Panginoon, ay maibalik po kami sa dati naming mga nakagawian, Panginoon. Bigyan niyo rin po kami ng lakas na harapin ang mga ito, Panginoon. Ang mga tao din po, Panginoon, na nangangalagas sa aming bayan, sa buong mundo, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng proteksyon at kagandahang pangangatawan, Panginoon. Lalo na po ang mga nagbabantay sa aming mga bayan po, Panginoon, ang mga manggagamot po, Panginoon. Akapin niyo po sila po, Panginoon, ng iyong banal na dugo, Panginoon. Protektahan niyo rin po ang kanilang mga pamilya po, Panginoon. Tulungan niyo po sila na maging matatag sa mga hinaharap namin ngayong, Panginoon. Panginoon, alam po namin itong, Panginoon, na mga kinakaharap namin ay may katapusan po, Panginoon. Kung kami lang po ay mananahan sa iyong kadakilaan, Panginoon. Panginoon, bigyan niyo po ng liwanag ang kadilimang ito, Panginoon. Panginoon, ganun din po ang access ng vaccine po, Panginoon, ay i-bless niyo po, Panginoon, na Panginoon ay ito ay maging maayos po, Panginoon, ang ng vaccine na ito po, Panginoon, ay wala pong may dudulot na masama sa pangangatawan, Panginoon. At ganun din po, Panginoon, ang ng vaccine na ito po, Panginoon, ay mabahagian po lahat po, Panginoon. Wala pong mahirap, wala pong mayaman po, Panginoon. Maging pantay-pantay po, Panginoon, lahat. Panginoon, i-bless niyo po, Panginoon, ang vaccine na ito po, Panginoon, upang siya, Panginoon, ay siyang makatulong sa pagpahinto ng pagkalat ng virus na ito, Panginoon. Panginoon, tulungan niyo po kami na maging maibalik sa dati, Panginoon, maaahon, Panginoon, sa kahirapan ng virus na ito, Panginoon, na kinakaharap namin. Panginoon, kami po'y naniniwala sa iyo, kami po'y umaasa po, Panginoon, na lahat ng ito po, Panginoon, ay mawawakasan sa pamagitan niyo po, Panginoon. In Jesus' name, Amen and Amen. Amen. So, magandang umaga po, Middle East. At kumusta na po kayo? So, I hope na okay lang po ang bawat isa. At welcome po sa ating prayer intercessory sa umagang ito. So, God is really good at binigyan na naman niya tayo ng panibagong araw. And siya po
nagprotektar sa atin sa ating pagtulog, at hi po sa ating mga nanood sa ating YouTube at sa ating Facebook. So I hope na okay lang po kayo, and sa umagang ito meron po akong verse na isi-share po sa inyo. It's a word of God that ito po ay the word of God is the breath of life. So before po tayo magpatuloy, so manalangin po muna tayo. Yes, O Jesus. Hallelujah, O Lord God Jesus. Salamat, O Diyos, sa araw na ito, Lord, na pinagkaloob mo sa amin, O Lord God. At Lord God, dinadakila ka, tinataas ka namin dahil ikaw ang Diyos, Lord God, na makapangyarihan. You are Almighty God, Lord Jesus, and you are so good, Lord God. Thank you for your faithfulness. Thank you for your goodness, O Lord, sa bawat isa. And Lord, sa umagang ito, Lord God, sa aming pagpatuloy, O Diyos, amin itong nililift up, Lord God, ang aming intercessory prayer sa Middle East, Lord, na ikaw po manguna, O Diyos, sa bawat isa, Lord, at i-bless mo ang bawat isa na nandito sa Facebook at sa maging sa YouTube, O Father, Lord God, na Lord, ikaw, O Diyos, ang mag-open sa aming mga isipan, sa aming mga puso, Lord God, na ang mensahe mo na ipabot sa umagang ito, Lord God, na ito po ay aming isa pamuhay, Lord God. At tulungan mo po kami, Diyos, na ito aming magawa dahil sa aming mga sariling effort, Lord, hindi ito namin magawa, Lord Jesus. And we acknowledge that apart from you, O Lord, we are nothing, O Lord God Jesus. At Lord, sa umagang ito, salamat, Lord God, sa kabutihan mo, O Lord, sa bawat isa. Pinupurihan ka namin, pinapasalamatan ka namin dahil ikaw ang Diyos na dakila. And Lord, and all these things, O God, we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. So, ang word po na isi-share ko po sa inyo ngayon ay, ito po ay alam natin na ang science ay mayroon pong 4 basic elements. So, ito po ay food, water, light, and air. So, una po ati pong talakayin itong food. So, alam nyo po mga kapatid na ito po ay nag-coincidence sa Word of God. No? Sa science, ito po yung natin na ito po yung mga pangangailangan sa atin para po ang tao ay mabuhay. No? So, alam natin na pag ang food, pag hindi tayo kakain, so magiging malnourished tayo. No? So, maaring mamatay tayo kung walang food. So, ganun din sa air. Kung wala pong air, so ganun din ang mangyayari, mamatay din tayo. So siguro mga 30 minutes na walang hangin, so paano tayo makasurvive? Siguro patay na tayo niyan. So mas okay pa siguro ang food kung wala, siguro mga 40 days na walang kain, so makasurvive pa yung tao. Pero ang air, hindi po talaga, no? Patay tayo pag walang hangin. So ganun din po ang water. So ang water ay napakahalaga po sa bawat isa. No, so ganun din pag walang tubig, siguro mamatay talaga ang tao. So ganun din ang light. So walang light is makikita natin na all darkness talaga ang makikita. So itong mga apat na to, mga bagay na ito is napaka-importante sa buhay ng isang tao, no, physically. No? So ito po yung sa science. So nasabi ko na ito ay nag-coincide sa salita ng Panginoon. So ito po yung i-share ko sa inyo ngayon na the Word of God is the breath of life. So ito ang una po nating italakayan, itong food. So makikita natin sa Matthew 4:4, nasabi dyan sa salita ng Panginoon na Jesus answered, "Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." So, klarong-klaro po yung salita ng Panginoon na pag ang isang tao, hindi enough yung physical food lang na kinakain natin, but ang tao din ay mabubuhay sa spiritual food na ito po ay ang salita ng Panginoon. So, makikita natin na dito sa ating LBG Ministry, through Pastora Beverly, talagang ang lahat na sinasabi ni Pastora is true from the Word of God. Hindi po nag-introduce dito ng religion dahil po wala pong religion na makapagligtas sa atin, and
all na ang lahat na tinatalakay ni Pastora ay nagbe-base po sa salita ng Panginoon, at ito ay yung Biblia. So let's continue po. So ayun po, klarong-klaro po yung sabi sa Matthew 4:4 na man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So hindi lang po tayo mabubuhay sa physical na pagkain, kundi may kailangan din po natin ng spiritual food, at ito po ay ang salita ng Panginoon. So ang second po, ang pangalawa po ay ito po ay ang water. So talakayin natin ang water. Sabi dyan sa John 7:38 sa salita ng Panginoon na whoever believes in me, as scripture has said, rivers of living water will flow from within. So klarong-klaro din yung salita ng Panginoon na whoever believes in me. So sino po itong nagsabi? Ito si Jesus, na that the scripture has said, so rivers of living water will flow from within. So sino po yung source ng living water? Ito po ay si Jesus. So talagang napaka-importante po ng water as sa physical natin, no, napaka-importante talaga ng yung water, yung tubig, no. So ganun din sa spiritual natin na Jesus is the source of living water. So kailangan natin na kukuha tayo ng living water, at ito po ay matatagpuan lamang natin kay Jesus. So pangatlo po ay ito po yung air. So sinasabi ko na ang tao, pag walang hangin, siguradong patay. So siguro makasurvive lang ng ilang minutes, no. So ang sabi dito sa Bible sa about sa air, ito po ay ang sabi dito sa 2 Timothy 3:16. So all scripture is God's breath and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So talagang napaka-klaro po ng sabi ng Panginoon na all scripture is God's breath. So ito po yung salita ng Panginoon. Scripture is ang salita ng Panginoon, no? So talagang napaka-importante po talaga ang salita ng Panginoon na magiging part sa ating buhay, no? So hindi lang po tayo mabubuhay sa physical na natin, kung hindi, napaka-importante po talaga ang itong apat na tinatalakay ko sa inyo ngayon. So ang last po ay ito yung light. So ang light is ang scripture po dito ay makikita natin sa John 8:12. So sabi dito, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Amen. So praise God. So kung ikaw man po ngayon ay namumuhay sa darkness, sa kasalanan, so kinakailangan mo, kapatid, ang light. Kung ang light na si Panginoong Hesus. So I am the light of life. I am the light of the world. So ito po yung sabi sa salita ng Panginoon. So ito ang sabi ni Jesus, no? So I am the light of the world. So makikita natin ngayon ang world na full of darkness, full of kasalanan. So makikita natin na talagang ang lahat na ito na apat na elements sa ating physical, so nag-coincide talaga ito sa salita ng Panginoon. So kaya sa umagang ito, encourage yung mga kapatid na kung ang salita ng Panginoon ay taken for granted lang po natin. So it's about time na talagang magiging seryoso po tayo sa pagbabasa at pag-meditate sa Word of God, dahil po ito po ay nagbibigay sa atin ng buhay. Amen. So tayo po ay manalangin. O Diyos, dakila ka o Diyos, at salamat o Diyos sa hallelujah
Jesus, salamat o Diyos sa mensahe mo Lord na pinagkaloob mo at pinaparinig mo at binigay mo sa umagang ito o Diyos. At Lord, thank you so much Lord God for the encouragement Lord, na tulungan mo po kami o Diyos na meron kaming puso o Diyos, ang eagerness Lord God to study your word, to meditate your word Lord God, dahil alam namin o Diyos na ang word mo o Father Lord God, ang mensahe mo o Diyos ay ito Lord God ay nagbibigay ng buhay sa aming mga bawat isa Lord God Jesus. At Lord, tulungan mo po kami o Diyos na ang lahat na ito, yung apat Lord God na aming napag-aralan sa umagang ito o Diyos, na ang spiritual food, spiritual air o Father God, spiritual light, and spiritual water o Diyos, na amin ito ma-apply sa aming mga buhay o Diyos, na Lord God, kami pa ay lumago sa iyo Lord God, sa aming pananampalataya sa iyo Lord. At salamat Lord God sa umagang ito Lord God, sa iyong tulong o Diyos, na kung ano man ang mga pinagdaanan namin Lord God sa aming mga buhay o Diyos, thank you for the encouragement Lord God, na nandyan lamang Lord God ang words mo Lord God through your scriptures o Father Lord God, na alam namin Lord God na ito ay nagbibigay buhay Lord God sa aming bawat isa Lord God. At salamat Lord Jesus sa umagang ito po, pinupurihan ka namin, pinapasalamatan ka namin, dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. And all these things O Lord God we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen. So napakabuti po ng ating Diyos sa mensahe na pinaparinig niya sa umagang ito, at talagang napakabait po niya dahil ini-encourage na naman niya tayo through His words, no? So sa umagang ito, kung ikaw man ay bago lang nakakarinig sa kanyang mga salita at may pangungusap ang Panginoon sa iyong puso, so sa umagang ito kapatid, hindi po aksidente kung bakit napakinggan mo ang mensahe ng Panginoon, dahil meron siyang plano sa iyong buhay, at gusto ng Diyos na ikaw ay lalapit sa Kanya. At kung gusto mo man na isurrender yung buhay mo sa Kanya, so meron akong prayer po para sa iyo, at sundan mo lang ito at make this prayer as your own personal prayer na din. At alalahanin mo na ang Panginoon ay nagmahal sa iyo at nagpakamatay siya sa krus para sa iyo. At gusto ng Panginoon na bigyan ka ng kalayaan sa iyong buhay. So, sundan mo lang ako sa aking mga panalangin, at tayo po ay manalangin. O Diyos Jesus. Panginoong Jesus, salamat. Ikaw na nagmahal sa akin. Salamat sa mga oras na ito, sa mga mensahe mo na pinaparinig mo sa akin. At salamat na ikaw nagpakamatay sa cross para sa akin. Jesus, ako po ay isang taong makasalanan at hindi ako sumunod sa iyong mga kautusan. Lord, patawarin mo po ako sa aking mga pagkakasala. Inaalay ko ang aking buhay sa iyo, at ako ay nagpakumbaba sa iyong presensya sa mga oras na ito. Lord, ikaw na ang manahan sa aking puso at sa aking buhay, at tulungan mo ako sa aking paglakad at pagsunod sa iyo sa aking araw-araw na pamumuhay. And Lord, I make you as my personal Savior and Lord in my life. At lahat na ito ay aking dinadalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. So, amen. So, kung sumunod ka man kapatid sa panalangin na ito, at talagang ito po ay napakagandang desisyon na ginawa mo. So, ang Panginoon ay natuwa po sa iyong desisyon, at welcome sa family of God. So, kung gusto mo pang lumago sa iyong pananampalataya, meron po kaming Basic Steps to Your New Faith Journey. Ito po ay online course na pwede po kayo
mag-register at kung gusto nyong lalago pa at gusto pa niyong makilala ng gusto ang ating Panginoong Hesus, so mag-register lang po kayo. Click lang po ninyo yung link sa ating video at basic steps to your new faith journey, at may mga lesson po tayo doon na para maturuan po kayo kung paano kayo lalago sa iyong pananampalataya sa ating Panginoon at makilala pa niyo ng gusto ang ating Panginoong Hesus. So yun po, register po, at ito po ay free online course. So meron din po kaming online worship na every Sunday. So ito po ay mag-start ng 6 AM po sa Singapore at Philippine time. At kung gusto nyo pong mag-join, so meron po kaming Zoom. Paki-approach lang para masindan po kayo ng link sa aming Zoom. So we encourage you to join po sa aming online worship para mapagpala po kayo ng husto at sa true sa mensahe ng ating Panginoon Hesus. So meron din tayong connecting lives kung nasaan ka man naroon, kung saan kang mang bansa ngayon. So please approach lang po para ma-connect po kayo sa ating connecting lives. At ito po ay small online group lang po na pwede po kayo mag-ask ng inyong mga prayer request, at pwede po kayo para maipag-pray na din po kayo sa ating mga kapatiran. So please approach din po sa ating page at para matulungan po kayo at ma-connect sa ating mga connecting lives. So God bless po, at ang Diyos po ay magpapala sa iyong buhay. At before po tayo manalangin sa ating mga prayer requests, so I encourage you po to write down po yung mga prayer request ninyo, at huwag pong kayong mahiya sa ating comment section sa ating Facebook at sa ating YouTube. At ito po ay ipag-pray ng ating mga prayer warriors. So huwag po kayong mahiya, please write po ng inyong mga prayer request. So this time ipag-pray natin ang ating mga prayer request ng ating mga kapatiran. Samahan nyo naman po ako upang ipag-pray ang ating mga prayer request ng ating mga sisters and brothers. Manalangin po tayo. Okay po. Holy Spirit, Lord. Oh Lord Jesus, muli po Lord, kami po ay lumalapit sa inyong harapan Lord. Tuloy na humihingi ng kapatawaran Lord Jesus. Lord, nadalahin ko pang prayer request ng aming brothers and sisters Lord. I pray Lord na kayo po mauna sa bawat puso nila. Lord, dalahin ko pang prayer request po ng Sister Elvira Lord sa kanyang asawa Lord, na patuloy healing Lord upon him Lord. At Lord, continue Lord provide their needs Lord financially Lord Jesus. At Lord, continue Lord na niya po siya ng kalakasan Lord, spiritually, mentally, emotionally Lord Jesus. Maraming salamat po sa kanyang buhay in Jesus name. Lord, I pray also sa prayer request ni Sister Olive Lord, na patuloy Lord kayo pong umusap sa kanyang puso Lord. Patuloy patatagin niyo po siya sa sa faith po sa inyo Lord. At nawa Lord ng kahilingan Lord, pagpaplano pagpagawa ng bahay Lord. I pray Lord na Lord kayo pumibigay ng pangangailangan po Lord financially Lord Jesus, in Jesus name. Lord, dalahin ko din po ang prayer request ni Sister Carmela Lord. I pray Lord yung kahilingin niyo po Lord na Lord, i-bless niyo po ang kanyang amo Lord, upang sa ganun Lord, ibigay po nila ang tamang sahod sa kanya Lord. At continue Lord, bigyan niyo pong kalakasan ang mahal niya sa buhay Lord, and provide their needs in Jesus name. Lord, I pray also Lord sa prayer request po ni Sister Joanne Lord. I pray Lord na Lord kayo po miracle healing sa kanyang pamangkin Lord na may sakit Lord, na leukemia Lord, in Jesus name. Nawa Lord kayo po bigay also din Lord ang pangangailangan po nila sa araw-araw Lord, na gamutan Lord Jesus. Lord, continue Lord, bigyan niyo po kalakasan kanyang mahal sa buhay at ang buong pamilya po nila Lord. Lord, dalahin ko din po Lord ang kahilingan po ni Sister Grace Lord, na Lord nawa Lord, itouch niyo po ang kanyang amo Lord. Lord, nawa Lord, bigyan niyo po siya ng wisdom sa kanyang mga gagawing decision Lord Jesus. Lord, pray Lord sa prayer request po ni Sister, sa anak po ni Sister Winnie Lord, na si Sister Giselle Lord. Continue Lord na healing, miracle healing, and Lord, provision po sa kanilang pamilya Lord Jesus. Lord,
Pumilos ko po kayo sa kanilang buhay, Lord Jesus. At Lord, I pray also sa prayer request ng kapatid namin, Sister Santa, Lord. I pray, Lord, na kailangan niyo pong healing sa kanya, sa mga amo niya, at sa lahat ng pamilya po niya na, Lord, continue, Lord, protection, Lord. At Lord, kayo po magbigay sa kanilang kalakasan, Lord Jesus. Lord, maraming salamat po sa buhay ni Sister Santa, Lord Jesus. Lord, pray also sa prayer request po ng Sister Joby, Lord, na patuloy, Lord, na kayo kung pumilos sa kanyang buhay. Salo niyo po siyang patatagin, Lord, sa kanyang pananampalataya sa inyo, Lord. At ganun po, Lord, kayo pong kumilos sa kanyang pamilya, Lord, at sa kanyang trabaho din po, Lord. Bigyan niyo po siyang kalakasan, Lord Jesus, Lord. I pray also, Lord, sa prayer request ng Sister Mylene, Lord, na healing sa kanya, Lord, sa mga sakit ng kanyang kamay, Lord Jesus. I pray, Lord, healing. At Lord, bigyan niyo po siyang kalakasan, Lord, sa kanyang trabaho, Lord. At Lord, I pray also, Lord, na Lord, nagalingan sa kanyang ate, Lord Jesus, na may sakit, Lord Jesus, in Jesus' name. Lord, provide also their needs, Lord Jesus, in Jesus' name. Lord, I pray also kay Ate Pilomena, Lord. I pray, Lord, healing be upon her, Lord. Kay Ate Ana, Lord, I pray for healing, Lord, miracle healing sa mga ate kong ito, Lord. At Lord, continue, Lord, na kayo pong mabigay sa kanya ng kalakasan na sa pananampalataya sa inyo, Lord. At Lord, I pray po, Lord, sa prayer request po ni Sister Daniela. Also, Lord, I pray, Lord, na kayo pong mabigay kalakasan. At Lord, kagalingan sa kanyang mga magulang, Lord Jesus, kay nanay po, Lord. At continue, Lord, protection sa kanyang pamilya, Lord, at sa mga mahal niya sa buhay, Lord, na nasa Pilipinas. Lord, I pray also, kay Sister Pina, Lord, na kagalingan sa kanyang diabetic, Lord. I pray also, Lord, na nawa, Lord, maging maayos po ang relasyon ng kanyang anak sa mga katrabaho niya in Jesus' name. At Lord, Lord, kumilos kayo sa buhay ni Sister Pina in Jesus' name. Lord, kay Brother Bernie, Lord, I pray na, Lord, sa kanyang nilipatin trabaho, I pray na bigyan po siya ng oras, Lord, upang, Lord, magka-time po siya para sa iyo, Lord Jesus. At Lord, kayo po magbigay sa kanya ng protection, at Lord, health po, lagi po siyang maging malakas, Lord, in Jesus' name. At Lord, kay Brother Edwin din po sa prayer request niya po, Lord, na magkaroon siya ng yung maayos na samahan ng kanyang mga anak, Lord. I pray, Lord, na kayo po mag-touch bawat puso ng bawat isa, Lord Jesus, in Jesus' name. Lord, maraming salamat po, Lord, at sa mga prayer request po na hindi ko po na ipag-pray, I pray, Lord, Lord, alam niyo pong mga design ng bawat puso namin, Lord. Pray, Lord, na alam ko po, Lord, na hindi po namin nababanggit pa, Lord, but alam niyo na po, Lord. Lord, maraming salamat po sa mga nangangailangan na healing, miracle healing, be upon them, Lord. Nangangailangan ng provision, Lord. Lord, give them, Lord, wisdom and give them their needs, Lord Jesus. Lord, nangangailangan ng trabaho, Lord. Lord, tulungan niyo po sila, Lord. Lord, continue, Lord, bigyan niyo po silang kalakasan, Lord. At Lord, guide them, Lord, sa lahat ng kanilang gagawin. Maraming salamat po muli, Lord. Binabalik ko po papuri sa inyo sa matuloy sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. So, before we end po, mayroon po tayong mga announcements na dapat nating abangan. So, ito po ay ang ating Dialect Week. This coming March na po, March 22 to 26. So, we encourage you to join po sa ating Dialect Week. At ito po ay 5 languages. Ito po ay Tagalog, Ilocano, Bisaya, Ilonggo at Panggalato. So, sa mga Bisaya diha, mag-uba na po ta sa atong pag-ampo. Nindot nga mag-ampo nga with our own language. So, napakasarap na magdasal at mag-pray with our own language, no? So, inanyahan ko po kayo na mag-join po sa ating Dialect Week. So, of course, ang ating intercessory prayer na every Monday to Saturday sa Asia po ito po ay mag-start ng 9 p.m. At of course, ating Middle East at ito po ay mag-start ng 8:30 ng umaga. So, please join po sa ating mga intercessory prayer para po tayo ay mapagpala ng gusto ng ating Panginoon. At please like and share sa ating Facebook page, Life Voice Journey, at subscribe din po sa ating YouTube at Instagram account. Follow na din po sa ating Instagram account. At kung nais nyo pong magbigay ng inyong mga testimony o mag-share ng inyong mga
testimony. So, I encourage sa'yo po na mag-share po kayo ng inyong mga testimony. Alam ko na may mga malaking bagay ang ginawa ng Panginoon sa inyong mga buhay this year 2021. So wag po kayong mahiya, please approach lang po at kayo para po kayo ay mapagpala din sa iba. So meron din po tayong audio Bible at ito po ay in 3 languages. At ito po ay mapapakinggan natin every Monday, Wednesday, and Friday. Ito po ay Tagalog, Bisaya, at Ilocano. So, iyon po ang ating mga kaabang-abang na mga announcements at alam ko na pinagpala po tayo ng gusto ng ating Panginoon. So, until here na lang po and until next sa ating intercessory prayer at kita-kits po tayo sa ating susunod na intercessory. So, bye-bye po and God bless po everyone.